Pag-usapan pa natin ang mainit at maulan na panahon kasama si Mobile Journal Denise Valdesancio. Okay ka ba? Hindi ka ba nagkakasakit recently? Paps, medyo biktima rin tayo ng Oo. sakit, no? So nakaka-relate tayo sa mga nakausap natin. Okay, una muna Denise, may paliwanag ba ang pag-asa kung bakit ganito yung nararanasan nating panahon? Paps, paalala nila, no? Hanggang ngayon, tag-init pa rin naman. Pero marami kasi yung nagtataka, bakit umuulan? Panahon na ba ng mga bagyo? Ang sagot Tapos na nila ba ang dyan, tag-init? Oo, Yun ang tapos na sinasabi ba, nila, Paps? Hindi pa naman. Oo. Meron kasi tayong mga naranasang LPA the past few weeks at meron pa kasing easterlies, Paps G, or yung moisture na nanggagaling sa Pacific Ocean. Kaya may mga thunderstorms na nararanasan, lalo na paghapon, no? O kaya yung mga isolated na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, Paps G. Denise, sabi ni Doc Dex, may katotohanan naman daw pala yung kasabihang uso. Ang sakit kapag pabago-bago ang panahon. Ano raw ang pwedeng gawin para mapalakas ang ating resistensya? Paps J, unang-una, napaka-advocate ni Doc Dex, no, when it comes to vaccines. Okay. As much as possible, may mga libreng bakuna tayo, magpabakuna tayo sa mga health centers. Kung may pera naman tayo, pumunta na tayo kahit sa mga private hospitals kasi malaking tulong talaga yan, especially in the long run. And of course, tamang tulog, tamang kain, and stay hydrated, talagang preventive measures as much as possible. And kung kaya, iwasan yung mga mataong lugar and paghugas lang ng kamay, Pops G, as simple as that, makakatulong na yun. Ayun, Denise, yung pinapawisan dahil sa init, tapos mauulanan. Ito ba posibleng makakuha ka ng sakit? Pawis, no, Pops J? Matuyang ka ng pawis, Oo, usually. yun ang kasabihan, Pops J, no, na kahit ako nung bata, ako pala isipan ko, bakit ko susundin yan? Totoo ba yung mga sinasabi ng mga matatanda? Totoo, Pops J, kasi yung sudden change, no, nung mga ganong temperature na mula tayo sa mainit na panahon, natuyuan tayo ng pawis, maliligo tayo agad. Naapektuhan kasi niyan yung resistensya natin. As simple as nasistress yung immune system natin. So, nalilito siya, no? Ano ba, paano ba? Mula ba sa mainit na regulation yung katawan mo, tapos biglang magiging malamig. So, nalilito siya. Mas nagiging prone yung katawan natin sa mga sakit, sa mga viruses, sa mga bacteria, Paps. Denise, meron bang isinagot si Doc Dex na iba pang paniniwala patungkol sa pabago-bagong panahon na hindi naman pala totoo? Oo, Paps. May isa pa akong nakausap, no? Yung myth, no? Yung Oo. Ang myth naman, ang paniniwala niya naman, ito sakitin talaga siya. Pero syempre, mas naging prone siya dahil nga pabago-bago yung panahon. Ang sabi daw ng mga magulang niya sa kanya, kaya ka nagkasakit kasi madumi yung tubig ulan. Gano'n naman daw. Pero as much as, to some extent, Pops J, may katotohanan siya. Mostly, ang pwede mo makuha dito, mga gastrointestinal issues, kapag nakainom ka ng tubig na marumi, o kaya dengue dahil sa stagnant water. Pero ngayon, we're still looking into research, no? Ano ba yung kaugnayan talaga ng maduming tubig ulan when it comes to yung mga lagnat o ubo o sipon. Pero meron kang makukuhang sakit, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancio.